Brother RG Sino, mo ni akong reaction. Kana nag-ingon ka nga kamo ang tinukod ni Kristo. Actually, di ginasakto kay nganuman ang gitukod ni Kristo sa Batkeeper nga church dili Domingista. Wala kay mabasa anak kay hangtod ka nag-offer ko og 30,000 kung doon na kay teksto nga ang Domingo may adlay papahulay. Hinimo ra na ni tino ng Sandilo giadap sa Katoliko o gi sunod po sa mga Domingista nga mga Protestante. Part 1 pa lang niya, ato ang tubagon kining ato ang higalang pastoy nga gikan sa Seventh-day Adventist Church. Ang introduction niya, ang iyahang tubag, ingon pa niya nga dili daw sakto. Nga moingon ta nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Unsay basis? Chismis? Kasi may ako ang tuuhan nga musulti ang mga libro nga nagsulti og facts o kanang imuharang opinion. Manda ginilisod nato ba? Masigitag tawag ining supak-supak kunya pagkaman magitay isa bisag usa lang ka putos bulad. Wa gyud day gihatag o gidigang ebidensya para pagprueba nga ang imuhang stand or ang atuang stand tinuod. Dili nato maguba ang kamatuoran Sumala pa sa kasaysayan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Budawat ka man og sa dili ana maunay nalatid sa mga libro nga nagsulti og tinuod. And remember, pag magbasa tagbala ang kasulatan dili pwede nga atong iset aside ang kasaysayan. Remember nga mas labaw natong masabtan ang balaang kasulatan kung magbase kita og tawag ining kasaysayan. Sa Biblia si Kristo nagtukod og iglesia og kanang iglesia nagpabilin hangtod karon ug sumala sa kasaysayan kanang iglesia gikan sa unang siglo hangtod karon mao nang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kamo dingon man mo nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, unsay ebidensya? Unsay inyong ikapakita nga ebidensya nga dili bunga sa inyong damgo, bunga sa inyong imaginations o bunga sa inyong personal opinion? Kasi may kuntuhan, wala pud tay mabasa sa balaang kasulatan nga si Kristo nagtukod og simbahan nga Sabbath keeper. Wala oy. Ang Sabbath keeping sa panahon ni Ginoong Jesucristo standing law na nga dili nila pwedeng gitawag og supakon tungod kay dili lang kay na balaod sa relihiyon kung dili balaod na sa ilahang gobyerno. Mo na ang mga apostol kaniadto og even ang ato ang Ginoong Jesucristo mituman ni ana kay dili sila pwede nga mamahimo silang lawbreaker, balaod sa relihiyon, balaod sa ilahang gitawag og gobyerno. And remember nga ang implementer of the law at that time ang Judaism dili ang Seventh-day Adventist. And imposible pod nga Sabbath keeper ang gitukod ni Kristong iglesia sa hinungdan nganong gi-convert pa man sa mga apostol ang kadtong mga Sabbath keeper kaniadto para mahimong magtutuo kang Ginoong Jesucristo. Unsa may ilang purpose kung tinuod pa nga Sabbath keeper ang iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo nga mao ni practice gyud niya nga diin mao nay tumanon sa gitawag og mga apostol nga nag-convert man tong mga Sabbath keeper wala na lang unta ingon na lang ta sila nga diha na lang mo kay pareho man tagyapon Sabbath keeper tuo na lang mo ang Ginoong Jesucristo kay mao ra man gyapon ta. And at the same time lahi ang iglesia gitukod ni Kristo ug ang Judaism kaniadto nga maoy nag-implement ni anang maong gitawag og Sabbath keeping. Onya, dili pwede nga ang balaod walay implementor. Ang promulgator sa balaod, particularly kanang the law of the Sabbath, ang Dios. Siya ang promulgator, di ta mosupak ana. Pero remember, kinsa man ang gitagaan niyang authority to implement that law? Seventh-day Adventist? No. Dili. And sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala na wagtang ang otoridad sa mga Hudyo to implement that law. Siya gani mismo ni sunod. Nga naman tungod kay nirespeto siya sa implementer of the law nga maotong Judaism. Mo na nag-create siya og bag-o nga lahi sa Judaism para ang tao dito mosunod. Pagbasa lagi kasaysayan lagi ay nang pro opinion lang ba? Opinion niya chismis ra inyuhang tawag ini nga basihan. Pagbasa ang kasaysayan kay para masabtan ninyo ang kanang giingon nga Sabbath keeping din na exclusive na for that Jew. For that Jewish religion, wali apilan na ang mga dili. Tawag ini nga Hudyo. Mabitaw pag-abot sa mga Kristiyanos, kita ba na letra por letra man ang mabasa. Adlawng Domingo gisimba si Kristo.
Ya di lang sa panahon sa pagkabanaw, apil pag yun sa ilang mga panagtigom kaniadto. Buhat kapitulo 2:1, Domingo man na nahitabo, pagkahuman kadang chapter 20 verse 7 ug kanang 1 Corinthians. Domingo man nahitabo. Pinainyo pag yun ang tawag inang supagon. Lubagon pag yun ninyo. Wala may supak na ang adlaw ipapahulay Sabado para sa mga Hudyo. Pero ang adlaw igsisimba or igpapahulay o Sabat sa mga Kristiyano, adlaw Domingo. Kaya mo man ang adlaw, gisimba nila si Kristo, dili ingon nga pahulay sama sa pagpahulay sa mga Hudyo, kung dili pahulay kana sa paghatag og obligadong buhat sa pagsimba kang Kristo. Kay ang essence of the Sabbath is worship. Simba mo bitaw nga ang Sabbath giingon siya the Jewish day of worship. So katong esensya, katong moral teachings concerning the Sabbath gisunod na sa mga Kristiyanos o ang iyang adlaw Domingo kay gipili ni Kristo nga mabanhaw siya dili Sabado kung dili adlaw Domingo. Number 3 point. Ngun pa niya nga nag-offer daw siya og 30,000 nga tawag ini nga premyo. Murag wa kay kalainan siya wa ang kalaki nimo. Si Kristo gi-offeran sa demonyo og kalibutan para simbahon lang siya. Si Kristo gi-offeran sa demonyo og dungog para himuon lang nga tawag ini nga tinapay ang maong gitawag og bato. Wala kayo mitintalaan ng imong pausop o katubitaw ni agi nga gisakyan ka mabasa di trapulitas Biblia nga ang Domingo Sabat. Wa man nimo gihatag nimo ang gikuan. Imuhang gisaad karon giusab na pud nimo ang templa sa imuhang kondisyon. Ayaw mi ana bawa na kay dili mi madalaan ang imuhang pakulo kung baga palso. Lastly, ingon ka nga si Constantino lang ang nag-imbento ana, mo na chismis. Ingon ka si Constantino lang ang nag-imbento ng Sunday, mo na chismis. Dili ka makabasa ana sa gitawag og kasaysayan. And remember, ang Edict of Milan, even ang letter ni Emperor Constantine sa usapod ka gitawag emperador, sa pagsunod ka ng Venerable Day of the Sun, dili siya religious law. Kung dili usa siya ka civil law. So buot ipasabot ang maong gitawag og mando tanang ginsakpan sa Roma. Dili ang pagtuo. Dapat kabalo mo distinguish anang civil o religious law. Walay intensyon si Constantino nga impluwensyahan niya ang Kristyanismo. Gani sa Edict of Milan naa pa sa dekretong walay si bisan kinsang muguba or gustong o tawag ini nga maghimo og lama ni anang moong doktrina og practice sa mga Kristiyanos. Respetuhon na sila. Kamo kung magbasa mo og tawag anang mga libro, ambot asa man ninyo gibutang ang inyong komprehensyon, no? Mo na matingala ko ninyo ba? Kadayag daan lang gisulti sa kasaysayan. Sige mong kutlo-kutlo Constantino. Sige mong datok-litok anang Constantino niya, di mo mutuo nga si Kristo na founder sa simbahang Katolika sumala sa kasaysayan. Number 2, kana si Constantino, huwag man sige usab na teaching sa mga Kristiyano. Igo naman sa nisunod sa teaching sa mga Kristiyano og naghatag og mando sa tibuok Romanong Imperyo nga respetuhon ni og maka-practice, maka-exercise sila or makabansay sila sa tibuok imperyo kay before Constantine they are illegal. Diskumpiyado ko anang inyuhang tawag ining kahibalo. Instead of magbasa mo history, sige ra mo anang inyong story, mo na ba binangag binangag. Una katawaan ta. Kung mutuo ko ninyo, daghan at ng katawan. Daghan at ng katawan. Tanawa na gud na. Si Constantino iapil pa niyo mong isuksok pa niyo mong utok ni Constantino sa simbahang Katoliko, takaraman ka. Takaraman ka. Si Constantino na influence sa mga tao kaniadto pero nungka nga giiyang gi-influensyahan ang simbahang Romano Katoliko. Dili siya maka-influence nga naman tungod kay naay pangulo ang simbahan at that time sa panahon sa 11 na sa 321. Si Pope Saint Sylvester o kabalo si Constantino nga kining maong gitawag og mga Kristiyano di ni basta-basta mo give up sa ilang faith, gipamatay man gani before sa iyaha o iyang pag iyang ilisan magpakamatay pud na. So diha pa lang daan palpak na inyong story gyud na kay dili man na sa history, di man na may nakabutang sa history.
Bisag ka ng mga dokumento inyo gipangkot, ambot lang o nakabasa ba ka mo ana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.